Whom then will ye liken God? Or what likeness will ye compare unto him? And verse 25, to whom then will ye liken me? Or shall I be equally equal, saith the Holy One? At yun din sa Isaiah 46, 5 and 9. To whom will ye liken me and make me equal and compare me that we may be like? In verse number 9, remember the former things of old, for I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me. Hello? Our God is a wonderful God. Awesome God. Alam mo, yung sabi ko, minsan, Pastor Glenn, yung loyalty to God. Kasi kung kami mag-meeting, ano ba ang paksa natin, unibating, nag-suggest ako sa mga nangyari yun sa yun nga. Sabi ko, ang impeach natin yung kailangan ng church, malimit problema ng church. Sa mga tayo mga pastor, sabi sa Jeremiah 3:15 na yun, tinawag ng Diyos para to teach our people with knowledge. At sa Ephesians 4:11, maging tayo mga preacher and teacher of the Word of God to edify the church. At tayo sa Diyos ko, tungkol sa loyalty sa Diyos, yung problema sa offering, at yung balik-balik ng church, dapat may loyalty sa church. At napili yung dalawang nanunang speaker, di ko nasa ako ang napili para sa huling mensahe. Di pa ako nag-volunteer. Hindi pa ako nag-volunteer para mag-preach ng Word of God. You know why? Napakasilang ng Word of God. Napakaseryoso. Ang dahil para nagutang yung tutusin. Pero nung napili, tinagap ko. It is a great privilege to preach the Word of God. Isang malaking karangalan. Kaya hindi po ko nag-volunteer. Ganun may difference pa rin ako. Pumasok ako, magpapasigat ako. Dalawang doktor na naman. At sa Sabado magpapatherapy. Hindi pa ako maayos. Hindi ko lang kung maayos pa ako. Hindi ko nalimunagan dahil sa kaliwa kong tuktaga, dahil yung aking speech na napakahirap. Kaya makikiusap ko niya ako sa iyo. Hindi ba ako makiusap? Makinig kayo. Hindi dito lang narinan ng kayo eh. Makinig na kayo. Ba't tutulog kayo may isang mga pulis, iba na tutulog. At sabi ko, dito lang rin ng kayo. Bakit di pa kayo makinig? Umasos sa church, umasos kayo. No? Makinig na kayo. Bakit na matutunan kayo kahit isa lang? Mahal kayo. Kaya sa mga nyo tumayo, maraming paksa ay loyalty to the Lord. At dalawang text ko yung ating babasahin. Una sa Exodus 20 verse 3. Wala kayo na kayo. Ikaw kayo. And Matthew 22 verse 37 to 38. Ulit. Exodus 20 verse 3 and Matthew 22 verses 37 and 38. Sabi sa mga sabing talata, thou shalt have no other gods before me. Thou shalt have no other gods before me. And then sa Matthew 22, 37 to 38, Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy might. This is the first and great commandment. Sa palakas na ino sa Word of God. Amen! Amen na kayong upo. Thank you.
loyalty to God. As I said earlier, God deserves our loyalty. Ang Diyos ay karapat-dapat sa ating katapakan. Loyalty is defined as a strong feeling of support, allegiance, or faithfulness to someone or something. It involves remaining devoted, committed, and steadfast in one's work, often in the face of challenges, temptations, or difficulties. Sa kalimbawang binigay nga ng internet sa definition na yan ay loyalty to marriage. It means committed and faithful to one's spouse regardless of temptations or changes in circumstances. Dapat mag-asawa, dapat sa isa't isa. Walang dahilan para umaliwa. Dapat lahat ng asawa ay may loyalty sa isa't isa. Meron kong naalala ng kwento, alam na ng mga pastor. Kaya wag na kayong KJ. Isang araw, yung may lalaking pumasok sa isang bahay. Yung babae nandito sa bahay. Yung asawa niya, umalis, Sabado eh. Yung asawa, pumasok sa trabaho. Yung lalaking pumasok, kabit pa na. Sabado. Pero nangyari ng araw na yun, yung lalaki may nakalimutan. Kaya bumalik sa bahay. Di nataranta yung nataranta yung lalaki. Yung kabit, nataranta. Nagtago sa kanador. Ito sa kanador na tutulong anak. Yun lang nasalta. Ang dilim dito, no? Nagulat ng lalaki. Nagkamaingay. Dilim talaga rito. Sabi na huwag kang maingay. Sabi na, may hula ako nito ng baseball. Ano nagpwede yan? Ibinibenta ko. Hindi mo kailangan yan. Kung pupuwi ka ng tatay mo, bigyan natin. Magkano ba yan? 2,000. Ang mahal naman. Eh, to make the long story short, binili. Next Saturday, gano'n naman. Pumasok na lang siya trabaho, sumalis yung lalaki. Tago na naman, bumalik ng lalaki, tago na naman sa mga doon. Uli, nagsimta yung bata. Ang dinim talaga rito, no? Asa pa rin naman ng bata? Sabi ng lalaki, ikaw na naman. Sabi, meron kong baseball ground dito. Ano naman yan? Binibenta mo sa'yo. Hindi mo kailangan yan. Sabi ko, papaluhin rin sa mukha. Pilitan na lang pilit. Tapos next Saturday, gano'n na naman. Pasok na lalaki, katingin si kapit, bibiglang bumalik si lalaki, tamo sa parador. Ano na? At dilim dito. Gano'n na naman. Ano naman? May baseball batang rito. Nagagawin ko dyan. Ibibenta ko, papaluhin ka ng tatay ko. Sa pagdating sa atin, biniliga. Inasunod na Sabado, hindi mo rin yung lalaki. Sabi ng tatay, anak, kunin mo yung baseball set mo. Maglaro tayo ng baseball. Sabi ng tata, tay, ibinenta mo na. Ha? Eh, magkano mo yung binenta lahat? 25,000. Sabi ng tatay, ang mahal! Naloko ka! Bukas, magsisimpa tayo. Kailangan mong humihin ng tawad kay Father, mag-uumpisa ka. Kaya kinabukasan na ito, nagsimpa. Pagpasok ko na sa professional, sabi ng bata, ang binibigay mo? Sabi ng bata, ikaw na naman. Pari pa yun. Kailangan loyalty sa asawa. Hello! Ngayon, ito sa ating konteksto. Loyalty to God is about faithfully serving and remaining devoted to Him, recognizing His sovereignty and trusting in His will. It involves obedience, love,
and a consistent desire to live according to the commands of God. Ang loyalty mo sa Diyos is marked by a willingness to prioritize Him above all else, showing undivided devotion and allegiance to Him. Loyalty to God is an important thing. Tawag niyo ba? Important thing. In the Christian life, mahalagang tema yung loyalty sa Diyos sa ating mga Kristiyano, sa mga iglesia, sa mundong puno ng mga distraction, idols, at tukso. Ang tawag na manatiling tapat sa Diyos ay higit na mahalaga. Ang loyalty sa Diyos ay higit na mahalaga. May isang member, ang dating ibang member ng ibang church, lumapit siya sa pastor at gusto niya raw mag-transfer ng membership. Sabi niya, pastor, gusto ko mag-transfer ng membership sa church niyo. Pero, nais kong sabihin, pastor, hindi po ako nag-tithes. Ha? Sabi ng lalaki, magmuna ako sa krus, hindi naman nag-tithes eh. Gano'n ginagawa ko magmuna ako sa krus? Hindi nag-tithes. Okay. At hindi po ako nag-visitation. Ha? Magmuna ako sa krus eh. Hindi nag-visitation. Oo ba naman? At hindi yung sa lalaking nag-church, umaga, gabi, at prayer meeting. Sabi ng pastor, magmuna ako sa krus, hindi nag-church. Opo, anong yun? Hindi naman pala eh. Ang hindi nyo asala ako ay tulong sa buhay. Sabi ng pastor, alam mo, yung magmuna ako sa krus, patay na eh. Ikaw, buhay ko bang maginakaw ko eh. Hindi ka tumigil sa mga dala. Maraming naging member of church, hindi ako naintindihan. Akala niya, kailangan maging member ako para Monday church, magdadagan na church. Hindi ganoon eh. Maintindihan natin na dapat ang member ng church, una sa lahat, ay loyal sa Diyos. Tapat sa Diyos. Ang Bible ay tinatawagan tayo to put God above everything else, to follow His word, and to look forward to His return. So as we explore loyalty to God, tingnan natin sa Bible yung various aspects of it, grounded in Scripture and guided by the wisdom of some Baptist preachers. At nawa, magbigay ito ng inspirasyon upang tasayin ang lalim ng ating katapatan at nagbigay sa ating ng lakas upang mamuhay ng may emosyon sa ating Diyos. Una, loyalty to the Lord. Sabi sa Exodus 20, verse number 3. Loyalty to God begins with an exclusive devotion to God. Exclusive devotion to God. Kung araw may pelikula ni Sharon at si Gabi. Ano ba yun? May iwan na pelikula ba? Sabi ni Gabi, you're my number one. Sabi ni Sharon, ayoko nga number one. Bakit? Pwede may number two. Pwede may number three. Ano gusto mo? I am your only one. Only one. Sabi ng Biblia, huwag kang magkakaroon na ibang Diyos. Di ba sa tunay na Diyos? Siya lang ang ating Diyos. He's not just number one, but He is the only one God. No, wala tayong Diyos-Diyosan. Pero alam natin, maraming klase ng Diyos-Diyosan sa ating buhay. Yung mga bagay na higit natin pinapalagahan kaysa sa Diyos, yan ay ating Diyos-Diyosan. Yung trabaho, yung kaibigan, yung barkada, nagiging Diyos-Diyosan yan. When we talk about loyalty, dapat ang Diyos ang una sa lahat. Walang alin ang Diyos, walang number 2 sa Diyos.
Siya lamang ang tunay na Diyos sa ating buhay. Ang first commandments calls us to make God the only God sa ating buhay. Yan ang kondisyon ng loyalty. No idols, no competition. Tanging ang Diyos, magpapatiling Diyos lamang ang buhay ng mga Kristiyano. True loyalty means putting God above everything else and nothing comes before Him. Siya lamang. Kaya tama sinabi ni Dr. Robert G. Lee. Sabi ni Dr. G. Lee, Robert G. Lee, the church is not a place for those who want to try God and see if He is useful, but a place for those who are committed to Him above all else. Ang iglesia daw ay isang lugar para sa mga taong gusto subukan ng Diyos at tingnan ko siya ba ay kapakinabang, kundi isang lugar para sa mga taong lubos na nakatuon sa Kanya. Higit sa lahat, binibigyan diin ni Dr. Robert Chili, Baptist Missionary, na ang katapadan sa Diyos ay hindi isang pagsubok lamang, hindi isang ganap na pagkakalaga ng sarili. Hindi natin ginagamit ang Diyos para sa pansarili nating kapakinabangan. Ang aming katapadan sa Diyos ay pinapakita natin sa magpili na unahin siya sa lahat ng bagay. Kahit may tukso at problema, uunahin pa rin natin ang Diyos. That is what loyalty to God is all about. Kaya, tanungin natin ang sarili, masama lang. Am I putting God first in everything I do? Inuuna ba ang Diyos? Wala ba akong ibang Diyos sa aking buhay? Nagpapakita ba ko ng tunay na loyalty sa Diyos? Siguro rin natin mga kapatid, ang aming loyalty sa bawat desisyon, sa bawat magalaw ng ating buhay, ay ang Diyos. Hindi sino pa man o anong pa man. Kaya ating i-reflect yun, pagkatapos marinig yung mensahe kanina, at kasama ang mensahe yun. Paano natin mabigyan ng ating actions aligned with our loyalty to God above all else. Yan ang ating tanongin sa ating sarili. Unang putos. Pangalawang putos, love for the Lord, pag-ibig sa Diyos. Sabi ng Matthew 22, verse 37, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy might. Ibig sabihin mga kapatid, loyalty to God begins with love. Loyalty to God begins with love. Yung pag-ibig sa Diyos, minsan, misunderstood ng mga Kristiyano. Yung lahat dito, tatanungin ko ngayon, sino nagmamahal sa Diyos? Lahat sa kamay. Pwede papasik. Wala rin itong sasabing, hindi ko mahal ang Diyos. Lahat sasabihin, mahal ko ang Diyos. Kahit lagi ko absent sa church. Kahit hindi nagdakay. Kahit hindi nagdakay sa pastor. Kahit hindi nagsusulpin. Pero mahal ang Diyos. So malino na hindi naintindihan ang ibig sabihin ng pagmamahal sa Diyos. Parang yung mga tao, may hindi na unuan, pag tinawag ng Ilocano, ano na isip natin? Ang Ilocano. Okay na yan, may mga Ilocano na dito. Ano naisip ng tao, pag sila may Ilocano? Yung may sabi niya, ulihin mo, hindi naman talaga yung totoo yun. Si Mrs. Lumba, nakita niyo kanina, Miss, ako Ilocano yun, pero hindi ko ripot, napakagalaan na nun. Pastor Lumba, bahala na yun. Bisaya yun, pero corporate, corporate, parang maganda.
Isang Arab Sheikh ang dinala sa Philippine Heart Center. Kailangan ng operahan sa puso. Nagkakaroon dito sa Pilipinas. Ang problema, ang hirap hanapin ng kanyang dugo. Very rare. Hinanap sa Maynila, walang nakita. Kaya napilitan sila, hanapin sa probinsya. Hindi na lang nakita. Sa Ilocos, kapareho ng dugo niya. At ang ganda naman, hanggang mag-donate yung Ilocano. Kaya nag-donate na dugo, inopera ng Arabo. Kung madaling sabi, nakaraos ng operasyon, ginawa ng Arabo, mayaman eh. Nagregalo sa Ilocano, kotse, Toyota, bigyan ng diamond, at maraming dollars. Kung buhay yung Ilocano, hindi ako nagkamali ng aking desisyon. Eh yung palang Arabo, kailangan mag-opera ulit. May komplikasyon. Kailangan ulit ng dugo. At siya may marang. Nagdulay ko rin siya. Sige, tinulay ko dugo mo. Tapos siya mag-operasyon. Inaasahan mo kung paano, bibigyan ulit siya ng kotse, ng diamond, at ng pera. Abang binigyan siya ng take your arm. Take your arm na. Kaya man gano'n. Kung kami siya makakagawa, hindi na usap niya ang Arabo. Ang ata ko, bibigyan mo ulit ko ng kotse, ang diamond at ng pera. Bakit take your arm lamang? Kami ng Arabo, Ilocano na dugo ko. Ngayon ano, tumigil na ako. Ilocano na dugo, nagdulay siya ulit. Pero hindi gano'n ng mga Ilocano. Misunderstood lang yun. Sana. When we talk about the love of God, misunderstood yan. Inaabuso ng marami. The greatest God, sabi ni Charles Spurgeon, the greatest God that can ever be known is the love of the soul for God. Because it is a love that has eternity in it. Sabi ni Spurgeon, ang aming pag-ibig sa Diyos ay walang hanggan. When we love God, listen, our loyalty to Him is built on a foundation of deep affection. Not just a duty. Hindi duty ang ating ginagawa. Sa pag-ibig sa Diyos, ay ang ginagawa natin yun. Binanggit ni Dr. Espino. By the way, maganda na po sa ating mga teacher. Ang tungkol sa GBYO, GBAO, ang mga buhay. GBYO, GBYO, ginagati pa, yung people, senior, junior, adults. Ang Baptist Day, ito na ang pagkakataon na ikaw ay ang people man, ikaw ay maganda, lahat ng mga member ng nations, nagkakasama-sama. Hindi makita dahil sa GBYO yan eh. GBO yan eh. Dito nakikita tayo. At maganda eh. Alam natin, every second Thursday ng January, yan ay naman sa Baptist Day. Nag-meeting kami. If we love God, if we love the church, if we love being a nation, nagawa natin ng paraan. Alos maraming baka sabi, kasama ko, nagpaalam sa Luzon. May mga trabaho ng paalam. Ang challenge ko kasi sa kanila, gawa nyo ng paraan. Kung talagang gusto natin ay parating sa tao, yung ating family as grace, gawa nyo ng paraan. Ang mahal naman nila ng Diyos. Pero ginawa namin ng paraan. Sa mga isa lang halimbawa ng pag-ibig sa Diyos ang ating ginawa ngayong araw na ito. Kaya nandito tayo, hindi lang sa Baptist. Hindi dahil sa ating loyalty sa Diyos. At pag-ibig natin sa Diyos. At pag-ibig natin isang tao, lalo ng Diyos, gagawa natin ng
magsasakripisyo yan. Dito ko tatagal. Binupusun na rin ito haba sa Amerika. Alam mo, during first 2 centuries, over 13 million martyrs died because of their loyalty to Christ. Over 13 million martyrs ang namatay dahil sa kanilang katapatan sa Panginoon. Ibigay ka nila ng halimbawa. Si Mateo, he was slain with sword for his faith. Si Marcos, who died in Alexandria, galing nila rin umayak lahat at pinakalagad sa kabayo habang ang bulin tumatalbog sa lupa. Sumanggulit ang kanyang utak, pero habang siya buhay, nagbibig siya ng Word of God. He's preaching the Word of God. And you know, Peter, siya'y pinako ng pag-timuri. Sabi niya, hindi mo dapat na maipulot sa Panginoon. Kaya siya ay tinako ng pag-timuri. At habang siya nakapalo, he keep on preaching the Lord Jesus Christ. Si James the Greater, ang unang pinatay ng Jerusalem na sa Acts number 12. Pinagay siya dahil sa kanyang paninindigan sa Panginoon, sa kanyang loyalty sa ating Panginoon, sa kanyang salita, sa kanyang luhay. Against Christ, tinapon siya sa ibabaw ng templo. 70 feet high. Nang bumaksak siya sa lupa, bali-bali ang kanyang buto. Pero habang siya naging nagpipit siya tungkol kay Jesus Christ. He preached the Word of God. Pinakita niya yung kanyang loyalty sa Diyos. Si Bartolome ay pumasakit. Binarangkan ng buhay. Sagad sa kanyang buto. Tuwagan na siya ng malay, mga kapatid. Pero pag bumabalik ang kanyang malay, he preached on Christ. He preached on serving Christ, trusting Christ. Parang siya'y nabuhay ng buhay. Si Arnold, siya'y ipinakulong sa krus, sa FCF na cross. At habang siya nakabago, he kept on preaching Christ. Si Thomas, at ating doubter, ang pagkalilangan. Pero siya'y pinatay, kung siya'y nasa East Indies, sa pamagitan ng mga sibat. Si Jude, he was shot to death with arrows while he preached Christ. At si Matthias, binabilang ko siya ng buhay kagaya kay Pablo. Pero naisip ng mga tao, nakadumamong gaya ni Pablo. Kaya patay na pinuputan pa nila ng ulo. Bakit binabilang kayo si Matthias? Because he preached Christ. Si Barnabas, binatuloy ng buhay hanggang siya'y mamatay while preaching the Lord Jesus Christ. At higit sa lahat, si Pablo, pinubutan ng ulo. Now, don't get the idea, mga kapatid, ay ito'y panahon ng pagiging talunan ng Kristyanismo. No? Hindi ito panahon ng talunan ng mga Baptist, mga Baptistiyan. Yung mga tao nito, habang sila'y pinapatay, they keep on praising Jesus Christ. They keep on quoting His scriptures, preaching to sinners to repent. They die in victory. They are not losers, they are victors. You know what? This is the kind of Christianity that scares the devil. Itong klase ng Kristyanismo ang kinakatakutan ng Diablo. Nanginginig ang Diablo. Pero sa ganitong klase ng Kristyanismo. Hindi sa maraming buwan,
Hindi sa malaking simbahan. Praise God, tumalo ng simbahan natin. O hindi siya, magkakaroon sa lakyan, dapat sa lakyan. Ano ba pwede katabi niya? Hindi siya kung natatakot sa tanas. Natatakot siya sa mga Krisyano. Loyal sa Diyos. Kahit patayin na, kahit pag-usingin, kahit may problema, hindi nagbabago yung kanilang loyalty sa Diyos. Loyal sa Diyos. Hindi nila kailangan yung mga bagay na yun sa akin na yun. Umula na lang, hindi ka na mag-church. Hindi ka lang nakamayan ng pasyon, ayaw mo na mag-church. Hindi ka lang pinabi ng birthday mo, ayaw mo na mag-church. Sinita ka lang na hindi ka nakikinig, kagaya ngayon, ayaw mo na mag-church. Hindi na kailangan magpusigit pa. At ang amat mo rito, I always say this sa mga churches na tayo nabibigyan ng pagkakataon na mag-preach ng mundo ka. Nasaan na yung mga Krisyano ganito? Nasaan na yung mga Krisyano may loyalty sa Diyos? Kahit may problema, kahit may pag-uusig, kahit may sakit. First, where those Christianity na mayroong conviction who love the Lord truly. Hindi forma lamang, hindi tunay ay may namahal ang Diyos. May isa na lang transfer ng membership sa isang Baptist church. Pero hindi rin sinabi niya sa pastor, gusto ko mag-transfer sa church niya. Pero hindi ako masyadong asa, hindi mo ako nagtatayos, hindi ako nag-visitation, hindi ako lagi mag-church, hindi ako lagi mag-pray, eh mabait ng pastor. Sabi, hindi ka pwede rito. Meron kami patakalan na, hindi nga pastor. Pero may bibigay ako sa iyo address, doon ka pupunta. Alam mo, matatanggap ko. Kaya alam ko salamat siya sa pastor, dahil naman ang pastor na yun. Binigyan ka ako ng invitation. Ngayon tayo ngayon church, sa division, maganda rito ang layo, padulo na ito At nakita niya isang patay na simbahan. May simbahan, pero patay. May mga damo, wala ng tao, nagalit siya. Saan ba yung pastor niya yun? Hindi ako pinapunta. Kaya may lilikan na yung pastor. Pastor, ano ba naman mausap? Bahay siya naman mausap, gusto ko yung pamember. Pag pinagdala mo ko sa simbahan, patay! Sabi ng pastor, yun ang bagay sa iyo. Simbahan, patay. Yun ang klase ng Christianist. Patay! Hello! Tayo ba'y patay? Ang Christian sa hindi patay! Tayo buhay! Dahil ang ating Diyos ay buhay! Ang ating paglilingkod ay buhay! Hindi tayo matulog ng isang church. Dahil walang nag-prayer meeting. Ako dito, gano'n din. Sabi ng pastor, wala tayong magagawa. Alisin na lang natin ang prayer meeting. Sunday morning at Sunday evening na lang service. Dahil wala nang prayer meeting. Nangihina rin ng mga member. Wala nang bumabalik sa gabi. Kaya sabi ng pastor, umaga na lang ang ating service. At kadagalan, wala na rin ma-attend sa morning service. Kaya sabi ng pastor, pag may patay na lang, kaya tayo rin sa service. Pag may patay na lang, wala na prayer meeting, walang Sunday morning, Sunday evening. Pag may patay na lang, kaya tagal mamatay. Kasi sa mundo mo, ay tagal mamatay. Pag isang araw, kalenda rin, umalenda. Sabi ng mga member, uy, may patay. Ang church tayo. May patay umalenda rin. Bati yung mga member, nakita ng katawan sa harapan ng church. Sino kaya naman tayo?
Si Father ba kaya? Si Truth kaya? Sabi ng pastor, ngayon, susunod tayo sa patay, pero huwag po kayo timing, huwag magdadaldalan. Okay, yung muna mong sasalita. Yan ang pila. Parang pila sa ng bata kanina. Bawat sumunod sa ato, lutong bulat. At pagkupo sa sila, galit na galit. Bawat isa. Ha? Alam na lahat, natapos na lahat. Buta niya, binigyan mo. Sabi, ngayon, ano mo sasabi ko? Pastor, nilong mo ba kami? Bakit? Isa lang nakita namin sa doon. Salamin, ang aming singil, mukha namin nakita namin. Hindi ba rin ganyan? Kayo ang patay. Ang simbahan din, matagal ng patay. Kapatid, hindi dapat mabawasan na ng kahit katiting ang ating pag-ibig sa Diyos, ang ating loyalty sa Diyos. Kapag hindi tayo naging maingat, pero nakababagsakan na ating church at binunong nakababagsakan na ating buhay, mga patay! Pero ang ating Diyos ay buhay. Hello! Asan na yung mga Krisyano ang tulad nila Peter, ni Paul? Nandingin na ba ngayon na yun? Ikaw ba yun? Kasi mo na kamatayan, hindi na handakan. Ang patunayan lang ang pag-ibig sa Diyos. Kaya tanongin natin ang ating sarili ngayon. Am I truly loving God? With all my heart, soul, and mind? O hindi? How can you deepen your relationship with Him today? Magbigay ka ng oras para sa Kanya, mga kapatid. Basahin ang iyong salita at manalangin upang maranasan ang tunay na pag-ibig sa Diyos. Love for God and living for God. Number 3. Yun ang nagbigay ng oras. Living for God. 1 Corinthians 10:31. Whether therefore we eat or drink, or whatsoever you do all for the glory of God. So, ang ating loyalty sa Diyos ay mapapakita natin kung paano tayo mamuhay. In everything we do, whether small or big, it should bring glory to God. Sa bawat araw, ang ating buhay ay dapat magsilbing patotoo ng aming katapatan sa Diyos. Katrabaho sa eskwelahan, sa kapitbahay, pakita nila yung ating katapatan sa Diyos. Hindi magpapalit sa malaking kunting bagay lang. Ano na sa kunting bagay? Kaya tama si Adrian Rogers sa iyong aklat na The Glorious Church. Sabi niya, our highest ambition should not be to make a name for ourselves, but to make a name, His name known. But to make His name known. Binigyan din ni Adrian Rogers, ang ating ultimate goal should not be to make ourselves famous, but to make God's name known. Kakilala ang Diyos, hindi tayo magaling, hindi tayo mga cute, hindi yun. Kakilala ang Diyos, ang Diyos ay totoo, ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay karapat dapat sa ating katapatan, ang Diyos ang ating pinaglilingkuran. We need to honor God. Again, not to make a name for ourselves. Ang bawat hakbang na gagawin natin, kung hindi para sa kalagay ng Diyos, ay isang magpapakita ng ating katapatan sa Kanya. Kaya nga, isipin mo, ang mga maliit na bagay na ginagawa mo sa araw-araw. Am I doing everything for God's glory? Whether at work, at home, or in
your personal life? How can you glorify God in all that you do? Make sure that even the small decisions reflects your loyalty to Him. Remember kami, preacher natin. Isang araw, pinag-overtime sa prayer meeting eh. Hindi siya nag-prayer meeting. About the next Friday, pinag-overtime naman, wala namang ginagawa. Kaya nagtanong siya ng maayos. Sabi niya, mag-church po. Sabi ng boss, wala kang pakialam sa review mo. Pero sabi ng boss, gusto mo, mag-resign ka, diyan ka sa church mo. Alam niyo, ginawa niya, nag-resign siya sa trabaho. At siya, tuloy-tuloy niya nag-lingkod si Diyos, nag-pipit sa aming church. And I commend that brother. Pinakita niya yung kanyang loyalty sa Diyos. Hello? Yung loyalty sa Diyos. And I pray that God will bless that brother. Kung loyalty, pag-usapan yung mga pastor na ito, binapiti ni Dr. Espino, dating may trabaho nag-resign para lang maglugod sa Diyos. Pinapuusik mo ng mga pamilya, pero tuloy, ang hirap pabuhay noon sa ilalim na aming pastor. Hindi madali ang aming pinagdanan. Swerte pa kayong batsi yun, pastor. Hindi naman mahirap ang landas, hinawin namin ng mga damuhaan, tinagdaran namin ng mga bato, madali na yung landas ninyo. Pero salamat sa mga nagpapatuloy kayo. Pero kami, ang hirap talaga. Tanungin nyo, walang bakis na ito marekwenta yung mga hinanakit namin kung itutuloy. Hindi namin pinasiya. Ang malagas na ang Diyos. Ating dalawang metro dito, hindi sila tinataas natin. But through them, I saw God. I saw loyalty that we should have for God. Tinasunod mo ako yung ating mga metro. Saka nang katapatan si Diyos. And I pray, Lord, habang may buhay ako, I want to be loyal to God like them. I want to be faithful to God like them. Hindi siya po na nagpapasok ka. Ipakita natin ang ating katapatan si Diyos sa ating pang-araw-araw na pambuhay. May kausap pa ba ako? Salamat naman. Pang-apat, the Lord, yung pag-ibig sa kanyang salita. But his delight is in the Lord, and it is so that he meditate day and night. So loyalty to God is shown through our love for His Word. To be loyal to God means loving His Word, meditating on His Word daily, and applying it to our lives. Tama si Pastor David, kumari, may Bible kayo. Dahil po ng oras, kaya nalalagay ako ng verse, the slide. Pero kumari, sulatin niyo yung verse. Pag uwi niyo sa bahay, you read the verse. You meditate. Kasi kulang oras dito eh. Kaya nalagay yung verse niya. Uwitin niyo yung Bible niyo. Pag magtibay niyo sa iyong puso, natutuon sa salita ng Diyos. Alam mo yung Word of God? Hindi, ako mo yun. Ano mo yung verse mo? In the beginning. Ano ko dito? Biography, in the beginning. Ang bihira, tanda ko na. In the beginning. Know the Word of God. Yan natin mapapakita ang ating loyalty to God. Kaya maraming daling dayain eh. May ina sa dugay niya. Kala nila, matalino sila dahil kay Eli. Tanaw mo sila. Naligaw. Ang dami sa social media. Naliligaw. Pero wala kang tibay, wala kang talino. Kaya nangyari. Madayang ang balagal. So sabi ni W.A. Criswell,
Patapusin mo na. WA Griswold. Ang pakibasa, ay naman. Ayaw magbasa. Hindi, basa. Ganyan. Pag sinunod natin sa salita ng Diyos, hindi tayo sinasaktan. Inaalasan ng kalayaan. Hindi, sa katotohanan, yun ang kalayaan. Following the word of God ang nagpapalaya sa atin sa kasalanan na daya ng Diablo. So, kung isipin, ang may pagkikipinis ni Pastor, hindi pag-iinip yan. Pagpapalaya sa atin sa mga bagay na nakasalayan natin para hindi ka nagdudugot sa Diyos. At sa mga uli, trust in the Lord. Magtiwala sa Diyos. Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. So loyalty to God involves trusting Him completely. Nakinig kayo mamaya. Nakinig kayo ngayon. Ang tanong, nagtitiwala ka. Hindi sa amin. Sa Word of God. Sabi nga ni Pastor Joker, kaya ka tayo may Bible eh. Para isip natin. Kaya ang tanong, uwi ka ba? You trust the Word of God na pakinggan mo ngayong araw na ito. May nangyari ba? Nabago ba tayo? Naging tapat mo tayo? Sabi ni God, arise. God, arise. God doesn't call us to understand anything, but to trust Him for everything. May mga bagay na hindi natin nagunawaan. Pero sabi ng Biblia, magtiwala ka lang sa Kanya. Patuloy tayo magtiwala sa Diyos. Kaya din ang conclusion, gusto na natin. As we have said today, loyalty to God is not just a one-time commitment, but a lifelong journey. It is seen in our love, obedience, and trust. Katapangan sa Diyos ay isang buhay na pinapakita sa lahat ng aspeto mula sa ating relasyon sa Kanya hanggang sa ating mga aksyon sa araw-araw. And I challenge you today, I challenge you to evaluate your loyalty to God. Inuuna ko ba ang Diyos sa lahat ng bagay? Namumuhay ba ako para sa kanyang kamalatian? Nagtitiwala ba ako sa kanyang mga pangako? At plano kahit na mahirap? Loyal ba ako sa Diyos? At totoo. Hindi salita lang. Hindi formula. And if you drifted in your loyalty, dati kang loyal, pero naligaw ka na ng dust. Backslide ka na. Listen, now is the time to return. If you never fully surrendered to Him, maybe today, kaya tayo magsuko ng ating buhay sa Diyos. Today is the day of our commitment. But this commitment, let our love, trust, and actions reflect our devotion to the one who gave everything for us. Sino bang nililito na natin? Ang Diyos si Kristo. Kanino tayo nagiging tapat kay Kristo? Ang ginawa ni Kristo, ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin. Maraming narinig na iba aside close. Pero ulitin ko lang, nalibaarin, hindi nakarinig ng instrument. Sa araw, yung bata na sa school, buwi, umiiyak. Nakita ng nanay, pag umiiyak, di tumigit. Yak lang. Di ka na sa nanay, pero iyak pa rin iyak. Sabi na, ba't ka ito umiiyak? Napilit din, sulit. Tinutugso ko ng mga klase ko. Sabi niya, oo naman, tinutugso ko lang eh. Iyak ka na. Iyak pa rin mata talagang iyak na iyak.
Tinanong na eh. Ano ba tinutusok mo sa iyo? Ang mga klase mo. Sumagot ang bata. Pangit daw nanay ko. Nagulat siya, pangit. Siya palang tinusok. Pangit nanay ko. Kasi yung nanay niya, sunod. Sunod ang mukha eh. Sunod ang balat. Sabi ng bata sa nanay niya, Nay, bakit pangit ka? Sabi niyo, bakit pangit ka? Sabi ng nanay, alam mo na kung malit yung bata, dito ka sa luyan, kung lumabas ang dali, di ko naman sinatumba yung gasera. At bukay ang apoy, kinain ang ating bahay ng apoy. Kung wala na kung bahay natin nasusunod, nanginig pa ba kayo? Tumakbo mo. Binibigyan na nila ako. Kaya hindi niya na apoy. Pero nagpumiglas ako. At sinagasaan ko ang apoy. Naramdaman ko yung init. Naramdaman ko na susunod ang aking buhok. Naramdaman ko yung paso. Pero hindi ko rin yun. Inisip ko, ikinilignas kita. At kung ako nakita ko, hindi pa kinakaya ng apoy yung ating ang duyan at ignas ka. Kaya kumuha ko ng kumot at binalutan kita at muli sinasaan ko ang apoy. Muli naramdaman ko yung init. Muli naramdaman ko yung sakit. Muli naramdaman ko yung sulong. Anak, kaya ako ganito, iniligtas kita sa apoy. Yung bata ang may kaya. At sa nanginig na boses sabi niya, Nay, ikaw ang pinakamagandang nanay sa buong mundo. Ikaw ang pinakamagandang nanay sa buong mundo. Dahil iniligtas mo ako sa apoy. Mga kapatid, dapat tayo maging loyal kay Kristo. Bakit? Dahil iniligtas na tayo sa apoy. Na tayo pupunta sa impyerno. But He gave His life for us para iligtas tayo sa impyerno. Wala bang dahilan para tayo maging takot sa Kanya? Di ba tayo nahihiya kung paano natin siya takuin? What kind of service we're rendering to Christ? Kaya yan ang hamon na binibigay ko sa tawag sa nanawa, ang banal na Espiritu, ang nagbigay linaw sa iyong isipan at kumausap sa iyong puso na kabila na aking kalagayan. Nais ko, hamunin kayo at ako. Patuloy tayo maging tapat ng Panginoon at karapat dapat sa ating katapat. Ano tayo ngayon?